Okay, magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sa po, executive order ni President Donald Trump na US, diniklara po ng United States government na dalawa na lang po ang kikilalanin na gender sa USA. Ito po ang bakla at tomboy. Hindi po. Dalawa na lang po ang kikilalanin. Ito po yung tinatawag nating man at woman. Wala na pong iba. Goodbye na po sa mga woke culture. Una pa lang po yan. Habang ito si Ontiveros, habang ang United States ay nagkaroon na po ng luminaw na po ang kaisipan nila na hindi na po uubra yung mga woke culture na yan. Inutos po ni Donald Trump, maski po sa sports, wala na pong palalahukin na mga lalaki. Nag-research din po ako diyan sa mga mga misgender na yan. Mabuti na lang hindi nagtatagumpay ito si Risa Ontiveros, no? Habang sinusulong, may mga revelasyon po tayo. Grabe po pala yung balak sundin kung hindi po natin aawatin itong si Risa Ontiveros. Ipaparinig ko po sa inyo yung mga sinabi ni Senator Joel Villanueva. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, nagbigay na po ng pahayag. Ito pong si Congressman Isidro Ungab, no? Akala nyo, lalo po na-expose itong pamahalaan na to na may ginawa pong magic dito sa ating pagbabudget. Akala nyo, akusahan nyo lang yung mga Duterte. Akala nyo, sabihin nyo lang na nagsisinungaling. Yan po, dyan po kayo daig ni Tatay Digong, no? Bago magsalita yan si Tatay Digong, alam niya na po yan. Tsaka si Ungab po, hindi po sila papayag, no? Hindi po papayag si Ungab na basta na lang baliwalain yung kanilang expose at sabihin na ito ay fake news, no? At nagsisinungaling si Tatay Digong. Yan pong dalawang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Alam nyo po, ang pagkakapare-pareho po nitong mga kalaban natin, no? Pare-pareho pong manlilin lang to, no? Habang tayo ay nagsasalita ng diretso, habang ang mga Dutertista, ang mga Duterte supporters, nagsasalita ng straight, sila po paligoy-ligoy. Kasi po, sa totoo, kinakailangan lang po nilang linlangin yung kanilang tagapakinig. Para po, kasi kung straight to the point, wala po silang mapapaniwala no? Hindi po nila kinakailangan po nila maski po doon sa pagbibintang kay BP Sara, no? Direkta po 'yan kung usapin ng pera, akusahan mong magnanakaw. Di po ba? Ninakaw ni BP Sara yung 125 million. Meron narinig ba kayo sa mga congressman na nagsabi na ninakaw niya? Wala po. No? Panlilin lang. Sabihin, 11 days ginastos. May anomalya. Sasabihin 40 mil yung napatay. Sasabihin ang akusasyon kay Tatay Digong, Lord of all drug lords. Dahil siya ba ang Lord of all drug lords? Hindi. May picture kasi kay Alice Go, may picture kay Michael Yang, may picture kay ganun, may picture kay ganun. Panay po hindi direkta kaibigan niya si ganun. At ito, inaakusahan namin na ganun, kaya siya ay ganun din. Nakukuha po ninyo? Panay malalayo po yung akusasyon.
Kaya po hindi naniniwala sa inyong mga tao kasi nasaksihan mismo nila kung paano nagtrabaho si Tatay Digong nung siya ay presidente. Hindi nyo yung popularidad ni Tatay Digong at ng mga Duterte, hindi nyo yan mapapababa sa pamamagitan lang ng paninira. Unless nabuburahin namin yung nasaksihan namin. No? Unless nabuburahin namin na tumahimik sa lugar namin, kaya maganda ang war on drugs, mapapaniwala nyo kami na ubod ng sama ang war on drugs. Kaya panay panlilin lang eh. Nililigaw lagi ang mga issue. Pareho po sila. Pare-pareho po sila. Mapa Marcos, mapa Dilawan, mapa under direkta eh. Sabihin lang, sabi, di ba? Sige nga, sabihin mo, oh, pati China. Pro-China kayo, pro-China. Ang dami pong akusasyon ng mga, tignan po ninyo. Ngayon, nagpapunta si BBM sa China. Para hikayatin yung mga negosyante ron mag-invest sa Pilipinas. May nagsalita bang pro-China si BBM? Yung sinasabi nila na nakipagkasundo si Tatay Digong noon sa China. Ngayon, nakipagkasundo si BBM. Diyan sa Ayungin Shoal. May pumapalag ba? Pag si BBM, pakikipagkaibigan. Pero pag si Digong, pro-China kasi, binenta kasi ng... Yung akusasyon nila, panay paikot. No? Panay paikot lang. Wala talagang tinutumbok. Kung nagmamadali ka, Margaret, tapos naman. Nagsisimula pa lang. May lakad ka yata eh. Okay. Eto po, nabisto sila. Eto muna tayo kay Risa Ontiveros. Nung si Risa Ontiveros ay nabisto, no? Eto po kasi doon lang tayo sa 0 to 4 i-introduce yung 0 to 4 i-introduce yung pagko-call jacks. Kasi yun lang ang nabasa natin. Na-tsempohan ko to si Villanueva kanina. Hindi yung 0 to 4, meron pa po kung ito po, yung sinasabi nilang is international standards, galing po to sa WHO at UNESCO. Dito po natin kukunin, kaya hindi po pwedeng i-deny ni Risa Ontiveros na wala niyan. Kung wala nag-check, panlilin lang eh. Kung wala nag-check, susundin na natin yung international. Ito po yung pinagbabatayan ni Risa Ontiveros. Pakinggan lang natin ng konti at magugulat po kayo kung ano po yung mga balak nilang ituro sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. As early as 4 years old o 0 to 4 years old. Hindi pa po tinuturuan magsulat, basa at magsulat. Tuturuan na po ng pagko-call jacks. Anong grupo ba yung nagtutulak nito? Ano bang organisasyon yung nagtutulak ng paano? Let me give you an example. In section 6 of the bill, no? Yung age and development appropriate. Teka, mabilis eh. Ayusin ko lang yung bilis niya. Gawin nating normal. Okay. Comprehensive sexual education. Una, adolescent sexuality. Gusto mo bang ituro ito? Lahat tayo, I think, yes. Pero tatanungin ko ang bawat isa sa atin din. Dapat ba talaga integrated ito katuruan na ito in all levels? Pati sa kindergarten, pati sa grade 1, pati sa grade 2? Tapos, ano yung specific na gusto nilang ituro? Halimbawa, teen dating, issue ng pornography, paggamit ng contraceptives, etc. How ipapatupad itong meeting guidelines, international standard. Ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old,
are to be taught skills to talk about sexual matters. What feels good? Tindi, no? 6 to 4 to 6 turuan na ng yung gagawin na normal, yung papaano yung sexual matters, no? Mag-uusap na kayo, uy, ganito kasi yung call jacks, ganito kasi pag nagse-sex. 4 to 6 years old, parang nagkukwentuhan kayo ng ng mga, oy, napanood mo ba yung yung mga pinanonood ng bata, Batibot. Napanood mo ba yung Batibot? Sabi ni Ate Shena. O instead na mabatibot, pag-uusapan sa eskwelahan yung mga sexualidad na. Quote unquote. 4 to 6 years old. 6 to 9 years old are to be taught about acceptable sex, ejaculation, enjoyment, and pleasure when touching one's own body. 6 to 9 years old. Sinong mga magulang ang 6 to 9 years old. Yun. Tuturuan na sila ng pleasure touching its body. Hindi po to hindi po to matutuklasan ng bata. Tuturuan 6 to 9. 6 na taon, grade 1. Tuturuan ka, ito pag etong pinindot-pindot mo yan, makakaramdam ka ng kakaiba. Kaya idadako mo naman yung kamay mo, ibababa mo ng konti. Yan po yung gustong ituro sa atin na international standard. Hindi po ako nagsasabi nito, paano nyo papaligayahin yung sarili ninyo? Mag-aalala dito. 9 to 12 years old. Again, WHO po ito. Are to be taught the skills to make a conscious along with information. 12 years old, tuturuan na sila kung kayo ba ay papayag kayo na magkaroon kayo ng sexual na hindi, tuloy na natin kung hanggang saan po makakarating. No? Antindi, no? 6 to 9, paano mo paliligayahin ituturo po, hindi. Alam niyo po yun? Ituturo sa public school at private school. Ituturo. Hindi po to sinabi na matutuklasan nila. Ituturo ng teacher. Orgasm. 9 to 12 years old. Puntahan naman natin yung UNESCO. Kasama din yun yung UNESCO. Sa UNESCO, sa 12 to 14 years old, they have the right to make their own decisions about sexuality. Walang pakialam kahit sino. Walang say ang mga guro. Walang say ang school administration dito sa CSE delivery. Wala po. Dapat daw. Okay. Teenager, mamimili na po yung bata kung ano ang sexualidad niya. Hindi pa siya pwedeng bumili ng alak. Hindi pa siya pwedeng bumoto. Pero pwede na po niyang ipatapyas ang kanyang dodo. Pwede na pong ipaputol ang kanyang ari. Kasi naisip niya na tinuro kasi sa kanila na pwede kang mamili ng yung sexualidad. At hindi pwedeng makialam ang magulang. Hindi po pwedeng makialam ang eskwelahan. Bata ang magpapasya. Nakuha po ninyo? Ikaw yun, Minandro, sa yung sarili yun. Wala namang usapin yung ikaw nakakatuklas Pero kung ituturo mo sa bata, ibang usapin po yun. Ngayon, taliwas na taliwas po yan. Yan po, papunta po yan sa mga woke agenda No? Yung UNESCO, teenager, 12 to 14, mamimili na yung bata kung siya ba ay magiging lalaki o babae, ano man ang pinagsilangan niya. Hindi ka na maging babae, hindi ka nang para magkaroon ka na ng dodo, pag-isipan mo na kung ipapatanggal mo yung ari mo. Yan po ang mga problema natin dyan sa tuwan-tuwa po mga doktor niyan. Bakit? Ang daming operasyon Hindi po ba? Kaya po, pag marami pong kikita sila, dami magpapa-operang bata.
Hindi pa po, katulad nga ng kwento ko sa inyo, nag-coach po ako ng mga tomboy. Yung pinakalapitin pong sa babae na star player ko noon. Pagka-graduate po na high school, nakapag-asawa po ng lalaki, namuhay na babae. Meron pong meron pong ano yan eh. Kaya po pinarinig ko sa inyo kasi yun lang po natandaan ko sa sinabi ni Sereno eh. Yung 0 to 4 tuturuan na ng tungkol sa masturbation. Pero ito po nakadetalye anong mga edad ituturo yung kung anong bagay. Kaya talagang baliktad to si Ontiveros eh. Parte kasi yan, kultura po kasi nila yung woke culture kasi yun alam niyo, ka-Marcos ka, okay. Maka-Duterte kami, okay. Pero pag nasimulan po tayo na mag-control, katulad po na nangyayari ngayon sa sa US at sa Europe, putya marami pong mga hindi ka na pwedeng gawin dahil may ma-offend ka. Katulad po niyan, pag maitim sa atin, negro tawag natin. Akala nyo ba pwede nyo sabihin sa Amerika yan? Akala nyo ba pag nakakita kami bukol, di ba normal sa atin yun? May bukol ka, di ang palaya mo, bukol. Bukol ka. Ano tayo, ligo tayo. Kaibigan mo yun, ha? Sa Pilipino, hindi po sa kultura natin yun. Sige, may gustong mag-aya dito na manood. Saan ba yun? Papalayain na kita. Simple ka pa, ha? Gusto niya sabihin, wag na kayo manood kay Badong. Nag-aaya ka pa. Okay lang yan. Dito po, pwede nyo ako sabihan ng kung ano-ano, bawal lang kayo mag-imbita sa iba. Yan. Yan ang napapala nyo. Okay, punta na po tayo rito. Sumagot na po finally. Alam nyo, no? Ito, real talk po tayo. Lalo po nilang pinasasama, no? Lalo po nilang pinasasama si Tatay Digong. Lalo pong na-expose po sila. May nakakatawa po rito sa mga post, no? Sasagutin lang po natin bago natin isalang yung pahayag ni Congressman Ungab. Ang ganda kasi ng sinabi. Hindi, ito pa pala. Yung kay Donald Trump, anuhin muna natin. Uy, putya, ano to nasa BJMP hospital, nasa private hospital ngayon si Pastor Kibuloy, ayan just in dahil sa pneumonia. Alam niyo po, kayo po sa dinggin niyo na po kasi yung ni Pastor Kibuloy. Makatao naman yung gusto niya sabihin. Hindi naman po bata na yan. Nasa pangkaraniwang kulungan. Grabe. Wala na po tayong sasabihin muna dyan dahil katulad niya, nasa ospital naman ngayon. Paano hindi ka? Ito po, sa lang natin to. Wow, mga DDS. Biglang naging mga experts sa GAA at national budget. Tapos puro mga patay gutom na naghihintay ng 20 pesos na bigas, mga ugok. Kita nyo, wala na po silang masabi, no? Mga DDS daw biglang naging expert sa GAA. Pati rin naman kayo eh. Lahat naman tayo eh. Dati hindi naman natin alam yan eh. Pero dahil sinabi ninyo, no? Sinabi ng inyong ng presidente na nagsisinungaling si Tatay Digong. Napilitan po na mag-research, no? Yung mga Duterte supporters. Kaya tama naman yan, no? Nagiging expert po kami, hindi po tumatalino lang. Kasi nadadagdagan yung kaalaman namin. Alam ba namin yan dati?
Hindi namin alam yan. Nagiging involved kami. Bakit? Pabaliktad, no? Habang yung mga Duterte, hindi po, ano lang to, yung mga pangkaraniwan lang. Maganda po itong sagutin. Habang yung mga Duterte, tumatalino, dahil nadadagdagan yung kaalaman namin. Bakit pabobo ng pabobo yung mga vlogger, ay yung mga BBM supporters? Kasi dinideny nila yung katotohanan. Alam nyo, pag hindi nyo tinatanggap yung katotohanan, nagdi-deny yung iisip nyo, hindi talaga kayo lalago kasi inaharang nyo yung bagong impormasyon. No? Inaharang ninyo yung bagong impormasyon na makakapagpatalino sa inyo. Ito po, just in, wala pa pong detalye. Sa mga biglang naging interesado po, just in ABS-CBN po to. Apollo Quiboloy is confined to a private hospital for pneumonia. BJMP's Jerex Bustinera confirms. Okay. So, malamang tagapagsalita to ng BJMP si Jerex Bustinera. Ayan. Kinumpirma po na nasa isang private hospital na si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa pneumonia. Ako, in-imagine ko lang po, nakita ko po, no? Kung ako siguro hindi ako tatagal sa believe ka rin talaga kay Pastor Quiboloy, no? Tapos wala po siyang angal, nakausap po namin, alam niyo po, kung ano po yung mga sinasabi ni Pastor Quiboloy, hindi po doon sa kalagayan niya. Hindi namin napag-usapan yung tungkol doon sa kalagayan niya, panay yung pangarap niya para sa Pilipinas. Kaya makikita niyo po, wala rin yung galit sa mga kung kani-kanino. Parang nagkukwentuhan lang ba kami? Nasa labas ba kami ng bilangguan? Parang ini-imagine ko yung iniisip niya. Tapos parang mayroong very positive siya kasi parang sinasabi niya na kaya siya nilagay doon ni Lord, meron siyang pinapagawa sa kanya. Galing, no? Kung ako yun, araw-araw ako nagwawala siguro, no? Okay, 3 araw lang ako, nasa ospital na ako. Na high blood na. Okay, ang dami na pong mga nagpatotoo, no? Ito po si Senator Marcos. Hindi ako pumirma sa anumang dokumento sa budget sa 2025 o BICAM report na nagbabawas ng pondo sa lehitimong proyekto lalo na sa akap na akin tinututulan. Paano ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Naintindihan nyo? Kulang-kulang at blankong papel. Pinapipirma sila. So, totoo po yung sinabi na yung BICAM report, kulang-kulang at may blanco. Okay. Ito po, pati si Shelo Cute Magno. No? Ang tinatanong niya, kung kulang-kulang yung budget, sino po yung pumirma doon sa mga blanco? Di ba? Ano na to si Shelo Magno na to. Hindi po natin kakampiyan, hindi po Duterte yan. Si Amy Marcos po, kapatid ng Pangulo. Hindi raw siya pumirma. So, merong pinapipirma. Hindi naman po tatakbo yan kung wala nakapirma sa BICAM. Di ba? Ito po ganti ng mga taga Cebu. Kumpirmado na po na binu si kala ko yung dati na parang peke. Senator Risa Ontiveros, former Senator Bam Aquino and abogado Shell Jokno receive an unpleasant surprise during their visit to Cebu over the weekend for the 2025 Sinulog Festival. Yan. Napapahiya kayo. Kala ko ba kulelat ng mga Duterte? Bakit binubu at sinisigaw ang Duterte sa Cebu? Sa mga hindi po nakakaunawa, ang Cebu po ang pinakamalaking bilang ng botante sa Pilipinas. Kung binubu si Risa Ontiveros doon at ang sinisigaw ay si Duterte. Ayan. 2 dokumento ang tinutukoy ng ating 2 Pangulo. Si Amy Marcos po to. Ang merong blanco ay yung BICAM. Again, mayroong blanco yung BICAM. Ini-establish ko lang po sa inyo na totoo yung sinasabi ni Ungab at ni Tatay Digong na mayroong anomalya dito dahil may blanco. Okay. Ito naman po,
Ito na yung kay Donald Trump. Trump is signing executive order that officially defines the term man and woman, removes gender ideology from government policies, ensures that biological sex is reflected on government IDs, protects women's spaces like prisons, and shields kids in school from gender ideology. This would have been unthinkable even a few years ago. Alam po ninyo, no, ibalik lang natin, no, pati po yung prison. Alam niyo po kung gaano po kalokohan yung woke culture ng US. May nagpakilala po doon, 'di ba, sama-sama mga babae, lalaki. In-identify niya yung sarili niya na siya ay woman. Kinulong po sa kulungan ng mga babae. Sa US po to, ha. At iniimbestigahan po yung kulungan na yun dahil ang dami pong buntis na prisoner. Nagkulong ba naman kayo ng lalaki? Isinama sa kulungan yung lalaki. Ang dami po na buntis na mga kababaihang PWD. Asa na? Meron dito eh. Gusto kong basahin yung sa DBM eh. Kasi nagpahayag na po yung DBM. Nakakatawa rin yung mga pahayag na to sa DBM eh. Asa na ba yung sa DBM? Nabura na naman yata. Kanina lang laki. Nawala na yung sa DBM. Ay, nako. Ang tao nga, ang ano nga naman. Ito mahirap eh. Nakakalimutan ko kasing yan eh. DBM. Nagsalita na kasi yung DBM tungkol po dito. Hindi na raw ma-access ang DBM ngayon. Ito. Mag-react tayo dito ah. Okay. First, allow us to categorically deny This is to address malicious. Ito po galing po to sa DBM na nagpapatunay po na tama yung sinasabi nila Tatay Digong. This is to address malicious and irresponsible allegations surrounding the fiscal year 2025 General Appropriations Act. First, allow us to categorically deny the spreading accusations stating that fiscal year 2025 GAA signed by President Ferdinand Marcos Jr. contains blank pages or figures. These allegations are completely false and reckless. Ayan ha. Wala po nag-aakusa na yung GAA na sinay ni Ferdinand Marcos ay mayroong blanco. Okay. Pero sila rin ang nagsabi, sila rin ang nagpatunay. What has been presented by certain misinformed individuals, tinutukoy nito malamang si Ungab, are pages from the bicameral conference BICAM committee report and not the GAA, not the General Appropriations Bill GAB, nor the GAA. It is important to note that under the 1987 Constitution, it is the bill, the GAB, and not the BICAM report that is officially submitted for the consideration and approval or veto of the President. Diba? Ang sinasabi niya, yung present ni Ungab, ayaw niyang pangalanan na mga report ay bahagi ng BICAM, yung may mga blanco. So, may inamin nyo na may totoo na may blanco yung BICAM. Badong, maganda yung paliwanag ng DBM. Ang pinirmahan ni BBM, yung JA, ay kompleto. Yung pinapakita ni Ungab, hindi naman JA yun. Kayo lang naman nagsabi na JA yung pinirmahan ni Marcos yung yung blanco .
Wala naman nagsasabi yung pinirmahan ni Marcos yung blanco eh. 'Di ba? Ang pinapakita ni Ungab, BICAM report. Ngayon, ang question na riyan, pwede bang magpirmahan yung BICAM report na may mga blanco? Yun yung kino-question ni Ungab at isasubmit sa presidente. Ano sagot ni Tatay Digong? Pag may blanco dyan, para kang nagbigay ng blank check. Hindi nyo nakukuha yung sinabi ni Tatay Digong, para ka nagbigay ng blank check. Hindi niya sinabi na, di ba? Binibigyan mo yung Malacanang ng blank check. Ngayon, ang question naman ni Magno, para maliwanagan, tayong lahat, ang kino-question ni Magno, sino yung naglagay ng mga figures dun sa blank check? Okay, dalawa na pong senador ang nagpapatunay na meron ngang pinapipirmahan pero hindi sila pumirma dahil blank check. Isa yun sa dahilan, blanco eh. Mismong kapatid ni ni Bongbong Marcos, si Aimee, at saka si Bato de la Rosa. Ngayon, tanong, bakit hindi nyo tanungin yung ibang mga senador at ibang congressman? Meron bang pinanghawakan si Acop? Meron nga, may pinakikita nga. Ito yung BICAM report, no, blanco. Pinakikita nga sa atin lahat eh. Okay, para mas maliwanagan pa tayo, ito na po yung sagot ni Ungab. Mas malinaw po ito eh, para sa lahat po na nalalabuan pa. Tama po yun, inaamin namin. Nagiging eksperto na ba kami? Hindi naman, tumatalino lang. Kasi hindi ko alam yan dati. Nung nagkaroon na ng issue, ang tindi ni Dan Fernandez, nagpapaligo ng matanda. Ayos. Ang hirap maging politiko sa Pilipinas. Di ba dati naglaba? Ito na po ang sagot ni Ungab, ni Congressman Ungab. As former chair of Appropriation Committee, and as member of Congress, I take it as my serious duty and responsibility to study and scrutinize the national budget. Yun yung dahilan niya, kaya niya ni-scrutinize na. This is about the money of the people and we should leave no room in appropriating them with error, irregularity, or malice. When I got hold of the copy of bicameral committee report, which is the basis of GAA 2025, signed by its member, I was shocked that there were blank amounts of certain expenditures of agencies and unprogrammed items. Sanay po siya dun sa BICAM report kasi siya yung Appropriations Committee Chairman. This signed, bakit may mga signature na tapos blanco? Okay, this signed bicameral report constituted the final version of the reconciled separate version by the House and the Senate. Meaning, this is supposed to be the GAA 2025 itself minus the President's message and signature. Ibig sabihin, yung may pirma ng BICAM na may mga blanco, yun na mismo yung magiging GAA. Ang kulang na lang doon, signature ng Pangulo at saka yung message niya. At saka kung meron pang binito, tatanggalin. Ganun po ka-importante yung BICAM report. Di ba? Okay. Malinaw po Bakit natin pinag-uusapan? Kasi yung BICAM report na yan, once na pinirmahan ng Pangulo, yan yung GAA. So nakita ni Ungab, may mga blanco, pero nakapirma na yung mga congressman. Nakapirma na yung mga senador. Magiging basis siya ng GAA. Kulang na lang pirma ng presidente. So ang sinasabi ni Ungab, bago pirmahan, bago makarating sa presidente, yun yung BICAM report. Nakita niya may blanco. Sino po ang nagsabi na walang blanco dun sa BICAM report na nakita ni Ungab? Wala pa so far. Bakit wala pa so far? Ayaw alamin ng mga Ayaw alamin ng mga press.
ayaw alamin ng media. Kung ako po may-ari ng ABS-CBN ngayon, interviewin mo yung mga pumirma at mga hindi pumirma para malaman natin ang katotohanan. Yun ay kung para malaman ang katotohanan. Naintindihan niyo po, bakit hanggang ngayon may debate pa rin, hindi pa rin natin alam ang totoo. Kasi it's between pro-Duterte vloggers, UNGAB, and Duterte Camp versus BBM, Bersamin, and BBM vloggers. Eh, anong papel ng media? Nire-report lang nila kung ano yung nangyayari. Wala bang kakayahan yung media? Anong walang kakayahan? Nai-interview nga nila si Matobato. Nagtatago nga si Matobato. Sino pa yung mga iba nagtatago? Nai-interview nila eh. Meron silang means, meron po silang resources para malaman po ang katotohanan. Simple lang yan. Interviewin mo si Chis Escudero at si Grace po. Oh, napirmahan nyo ba to ng kulang-kulang yung na may blanco? Napirmahan mo ba to? Kasi nagsalita na si Aimee at si Bato, hindi kami pumirma. May mga blanco eh. Yung mga congressman, interviewin mo. Ang tanong, pag may blanco, pag may blanco ba, merong mali? O, ayon kay Ungab, mali yun. Wala pa pong ganun. First time po nangyari yun. Ang dami pong first time na ginagawa ng... Wag po nating tanggapin yung mali, itatama lang natin dahil nag-akusa si Bersamin na fake news yan. Nag-akusa si BBM na sinungaling yan si Duterte. Ang mali ay mali. Tuloy natin. This signed BICAM report is what we expose as our duty. Yun yung in-expose niya, yung signed BICAM report. Ngayon, pwede po nilang pabulaanan niya ng media. Totoo ba, Chis Escudero, na may blanco doon? Ayaw nilang gawin, syempre. Eh po siya, meron nga kayong reporter sa... Meron kayong mga reporter sa US, kay Trump eh. Yung inauguration ni Trump, merong mga reporter kayo doon. May reporter kayo sa gera sa Israel. May mga reporter kayo sa kung saan may digmaan. Nariyan lang si Chis Escudero, si Grace po, si Saldico. Oh, hindi na siya ngayon, tinanggal na siya. Naku, ang sarap interviewin si Saldico. Makikita natin kung magiging hero si Saldico. Hindi nyo kami pwedeng menusin na fake news yan Tatay Digong nyo. Hindi nyo kami pwedeng sabihin na fake news yan si Ungab. This signed BICAM report is what we expose as our duty and adherence to transparency, accountability during the podcast with former President Rodrigo Duterte, Attorney Vic Rodriguez, and Attorney Martin Delgra at Basta Dabawenyo. The reactions from Malacanang were off tangent. Wala sa hulog ang reaksyon ng Malacanang. Both Executive Secretary Lucas Bersamin and President Bongbong Marcos were out of order. Yan wala kayo sa hulog. They skirted. Iniwasan nila yung issue by asserting there were no blanks in the JA. They labeled our revelation, yung aming revelasyon ay sinabi nilang fake news at inakusahan nila sa President Duterte na nagsisinungaling. Tagalogin ko na nga para yung gayahin na nga natin si si TP na tinatranslate kagad-agad. However, ganun pa man, walang no amount of evasion, hindi ko pa kaya. No amount of evasion, walang anumang bagay na
pag-iwas, walang pag-iwas at distraction na gagamot, no, sa kapalpakan kung paano yung GAA ay naging batas. Yun yung sinabi ni Ungab. 'Di ba? Yun po yun eh. Kaya ang sinasabi natin, totoo po yung binibintang namin. Nire-reduce nyo lang yung kapalpakan nyo, no? Inaakusahan nyo lang fake news tong sinabi namin. Si Duterte ay kasinungalingan pero no amount of evasion. Kahit na ano pa pong sabihin ninyo, still, meron pa yan eh. Ayan, no? Magicians were at play. As early as December 16, no less than mismong si Amy Marcos ang nag-reject na pumirma dahil maraming blanco. December 16 yun. The issue here is very clear. The blanks in the signed BICAM report, not the signed GAA 2025. Nililito nyo eh. Ang issue, may mga blanco sa BICAM report, hindi po sa GAA of 2025. Linaw po, no? Sinasagot ninyo na walang blanco sa GAA, samantalang ang sinasabi nila, may blanco sa BICAM. Ang tanong, between the signing of these two, mula po sa pirmang may blanco, at hanggang dito sa GAA na wala ng blanco, something went wrong. Mayroong naganap. Magicians were at play. May mga taong nagmagic ng budget. Yun na nga po yung hinahanap na sino yung nag-fill in the blanks. Yan yun eh. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Sino yung naglagay ng mga blanco? Sino yung naglagay ng mga figures na blanco? There were persons or group or person who filled up these blank items clearly showed in the signed BICAM report. Who are they? Sino sila? Clearly, they usurp. Sila po ay, ano ba usurp? The sole power and responsibility of Congress to appropriate public funds. Yun po, no? Ninakaw nila, no? Yung kinuha nila yung power ng Congress at sila po yung naglagay ng mga blanco. This is not just irregular in the words of former President who is a veteran prosecutor. It is criminal. I say it is sworn duty of both the President and Executive Secretary to ferret out en masse these criminals and make to account for their misrepresentation, usurpation of Congress, and falsification of public document. They must act swiftly, lest confidence in government will be eroded with conclusion we are playing with and squandering the people's money. Ang linaw po na akusasyon. May mga tao na umakto sa kapangyarihan ng Congress. Dapat ibinigay yan, walang blanco, pipirma o hindi pipirma, kaya mo hindi pipirman dahil hindi ka sang-ayon doon sa mga figures, pero never kang pipirma dahil may blanco. May blanco po. No? Yun po yung kino-question. Sino yung pumirma? Criminal act po yun. Dapat yun yung tinutukoy ni President kaysa akusahan mo yung dating President na nagsisinungaling. At kung ang sukatan, kung ayaw magtrabaho ng media, ayaw alamin ng media kung ano talaga yung katotohanan, at sila ay nakikinig na lang sa mga press release, ibabalita na lang nila press release ni Marcos, press release ni Bersamin, press release ni Ungab, press release ni Duterte. No? Kung ayaw nyo pong malaman ng katotohanan, kredibilidad na lang po na nagsasalita. Sino po ang mas credible? Si Tatay Digong o si BBM at Bersamin?
Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay na reaksyon at higit sa lahat